kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Politika, parte na ng buhay ng mga Pilipino. Maraming mga Pinoy ang mahilig sa usaping politika, kaya hindi maiiwasang magkaroon talaga ng partidong sinasang-ayunan at kinakampihan. Karapatan ng kahit na sino ang piliing sumuporta sa kahit na sino mang politiko na sa tingin niya ay maayos ang gawa at nakakatulong sa bayan ang kanyang mga plataforma. Isa, si Clemente Enrique, aka Kapitan Dado, sa mga Pilipino na piniling pumanig at magbigay ng kanyang suporta sa mga Dutertes, kung saan naniniwala ito na sila ang karapat-dapat na maging leader ng ating bayan. Ayon sa record ng gobyerno, si Kapitan Dado ay hindi raw retiradong miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kagaya ng madalas niyang sinasabi sa kanyang mga vlogs, kundi voluntaryo pala itong nag-resign. Sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Walang takot kung bumira si Kapitan Dado sa kasalukuyang gobyerno base sa mga nakikita nitong kapalpakan ng administrasyon. Matalas ang dila ng dating kapitan kapag magpuna na ito sa mga pinaniniwalaan niyang kamalian ng gobyerno. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP! The moment na may isang Pilipino rito ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Siguradong alam ni Kapitan Dado na ang kanyang ginagawa ay sinusubaybayan ng mga tauhan ng gobyerno at siguradong mayayari ito sakaling may makita silang butas sa ginagawa ni Dado. Huwebes, January 16, 2025. Iniakyat sa korte ni CIDG Chief General Nicolas Torre III ang kasong inciting to sedition laban kay Kapitan Dado. Walang kawala ang nagwawalang kapitan dahil kay General Torre dahil nakitaan ito ng mga paglabag sa batas. Ito ang pahayag mismo ng general sa kasong kanyang isinampa laban kay Kapitan Dado. Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Versus kanino po? Versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually, marami kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po dyan? Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. Nilinaw pa ni General Torre na hindi raw pinagbabawalan ng gobyerno ang sinumang magpahayag ng kanilang saloobin o opinyon laban sa pamahalaan, pero kailangan daw na sinusunod pa rin ito ang batas. In a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Mauobligang haharapin itong kaso na ito ni Kapitan Dado dahil resulta na ito ng kanyang mga pahayag na binantayan ng gobyerno at malas lang na nakitaan ng butas para siya ay balikan. Minsan kasi kapag masyadong mataas na ang iyong emosyon habang nagpapahiwatig ng iyong mga hindi nagugustuhan, ay hindi mo pala namamalaya na lumalagpas ka na sa iyong limitasyon na siya namang pwedeng gamitin laban sa iyo. Saan kaya tutungo itong kaso ni Dado? Maaapektuhan kaya ang tinatamasa nitong benepisyo mula sa gobyerno kapag siya ay sakaling matalo sa kaso? Ikaw, sa tingin mo ba'y nararapat lang nakasuhan si Clemente Enrique, aka Kapitan Dado? Nakakatakutan ko lang, langit. Diyos lang ang kinakatakutan ko. Kaya gago kayo. Wag na wag kayong kukontra sa akin. Kung
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.